Okay, kumusta po kayo mga kababayan? Ako po si Orion. Nandito po ako sa Tokyo, Japan ngayon. Ang nasa likod ko ay ang Shinagawa Station. Anyways, so mga kababayan, pag-usapan po natin yung nangyaring paglilibing sa dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Okay? So ano nga ba talaga ang nangyari? Alright, so unang-una, magkaano muna ako, magbibigay ako ng konting disclaimer, magbibigay ako ng konting, kumbaga para malaman niyo lahat ang buong konteksto. Ay ako ay dating, o masasabi natin for a very very long time, ako ay isang yelo. Ay, ako dati talagang yelo na yelo. Purista ako, talagang laban, ganyan. Ganyan ako dati, nagsusutan ako ng yelo, Ninoy, hindi ka nag-iisa, mga ganyan-ganyan. Meron akong mga laban pin dati nung grade school ako. For the longest time, yan, purista ako. Okay? Pero, tsaka talagang napaka-anti-Marcos ko dati. Hanggang ngayon, meron pa rin akong, kumbaga, parang anti-Marcos ako in the sense na talagang hindi pa rin ako makapagboto ng kahit isang Marcos. At all, si Bongbong, hindi ko talaga binoto yon. As in, iniwasan ko siyang botohin. Kasi ang binoto ko, si Cayetano. Okay? So, nandiyan pa rin, may remnants pa rin ng yung so-called yellow versus Marcoses thing na nasa akin. Pero masasabi ko po na doon sa yung ano ba, sino ba ang yellow, hindi, obviously ngayon hindi na talaga ako yellow. Okay? At medyo na-OA-han ako dun sa maraming mga nagpoprotesta laban sa sa paglibing, Pero sasabihin ko, may karapatan silang magprotesta. Ang Pangulong Duterte naman ay nagsabi na okay lang na magprotesta sila. At may unli protesta sila, na may permiso silang mag-unli protest. Kasi nga, naiintindihan naman ng presidente na karapatan nilang magalit. O sige, may problema kayo, pero sige, gawin nyo. Huwag lang kayo manggugulo na masisirang traffic, etc. etc. Intindi rin naman namin yan. Ang akin lang, sana maintindihan ng mga tao, bakit nga ba nangyari ito? Bakit nga ba umiba ang sitwasyon? Kasi dati anti-Marcos burial at libingan ng mga bayani ako. Very much so. And most people were also like that. What happened? Ako, I will say, hindi ako pro Marcos burial at libingan ng mga bayani. Hindi rin ako anti. Ako ay yung tatawagin natin neutral. Wala akong pakialam. I don't care. Bakit? Ano bang nangyari? Ang nangyari sa akin kasi, dati, napaka-anti-Marcos ko at saka napaka-anti-Marcos libingan ng mga bayani ako. Pero nagkaroon na mas maraming importanteng concerns. Importanteng concerns na may practical na implikasyon sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Okay? So, ang nangyari kasi dito, mga kababayan, may mga reformang matagal nang kailangan isulong. Mga reformang kailangan gawin para gumanda ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Okay? Para maging mas epesyente, mas maayos ang paggalaw ng ating gobyerno at para gumanda rin ang ating ekonomiya at dumami ang mga trabaho ng mga Pilipino. Ngunit hindi nangyari ang mga reformang ito. Ito'y blinaking ng mga dilaw. Anong nangyari? Dati akong kurista. Okay? Dati akong kurista, napaka-yellow ko, meron ako mga pins, yung mga laban pins, mga ganyan. At ang nangyari po, na-disappoint ang maraming mga Pilipino. Katulad ko, sa mga hindi nagawa ni Cory Aquino. At marami sa amin ay nagbigay ng parang pagbigyan na lang natin. Sige, pagbigyan natin kasi hindi siya qualified talaga, transitional lang siya, ganon. So parang sige na nga, okay, accept na lang natin. Hindi siya perfect, hindi transitional figure lang siya, di ba? Ganon ang naisip na maraming tao. Pero nung nangyari na ang kanyang anointed successor, siya mismo ang nagbasbas na gawin si FVR ang kanyang kumbaga magiging anointed successor niya. Ano ang nangyari? Hindi niya tinulungan kasi nung naghahanap ng gustong isulong ni FVR ang maraming mga reforma,
blinaking ni Cory. Okay? Marami siyang blinaking. Especially yung mga constitutional reforms. Yung mga pagbabago sa saligang batas na kinakailangan dati pa nangyari na hindi nangyari dahil blinaking ni Cory. Kasi nung pinag-uusapan na ni FVR ang mga reformang ito, pumunta ng Luneta itong si Cory at nagprotesta at sinabing hindi dapat galawin ang saligang batas na isinagawa sa pangalan ko, bla bla bla, marami mga ganon. Okay, maraming nauto kasi wala pang social media dati, wala pa namang, hindi pa namang ganong mapalagana pang ang internet, di ba? Hindi masyadong maraming taong may access, di ba? Puro lang, biased news information nang nakukuha. So, syempre marami nadala. May nangyari si ERAP, di nanalo si ERAP. May marami siyang mga advisor na nagsabi, kinakailangan, ERAP, sir, nanalo po kayo, may chance po kayong gumawa ng mga pagbabago, ayusin natin ang ekonomiya ng Pilipinas para dumami ang mga trabaho. Inisip ni ERAP po nga makakabuti ito. So nagsulong siya ng Concord, Constitutional Correction for Development. Ang plano dyan ay tanggalin ang mga restrictions sa saligang batas para dumami ang mga trabaho. Anong nangyari? Hinanapan ng butas si ERAP. Nagkaroon ng plunder charges dahil nga sa huweteng, ganyan-ganyan, natanggal siya. Kasi nga, ang tingin ko, nagsimula yung problema nung gusto niyang isulong ang mga reforma. Yun po ang nangyari. Okay? Smoke screen lang siguro yung mga plunder na yan, yung mga huweteng na yan. Okay? Ang tingin ko dyan, dahil nag-isip siya na baguhin ang mga mali, ayusin ang mga mali sa saligang batas para dumami ang mga trabaho, para dumami ang mga investor, dumami ang mga kumpanya, ang mga oligarch na ayaw ng kompetisyon umangal at naghanap ng magagawa para tanggalin siya. Ayan ang nangyari, mga kababayan. Ngayon, nung napasok ngayon si Gloria Macapagal Arroyo, na masasabi natin actually magaling na ekonomista at siya ang naging rason kung bakit gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas na hindi naman masyadong report ng media nung panahon niya. Tapos nung panahon na ni Noynoy, wala namang ginawa si Noynoy, kay Noynoy binigay yung mga credit. Sa totoo lang, si Gloria Macapagal Arroyo nag-ayos ng mga budgetary policies at saka marami mga economic reforms siyang ginawa. Pero meron siyang mga talagang importanteng reformang gustong gawin na hindi na naman naisulong dahil nga na-blocking na naman siya ni Cory. Dahil sa mga masyadong marami mga pagbablocking na yan, marami mga taong katulad ko na dating Coryista na nawalan ng gana sa pagiging dilaw. Yun po ang nangyari, mga kababayan. Dahil nawalan ng bilib ang maraming mga dating dilaw, nawalan ng gana, syempre, mangyayari dyan, kung may alternatibo, lalakas yan. At lumakas ang loob ng maraming mga dating loyalist ni Marcos na sabihin, tingnan nyo, yan kasi si Cory, tingnan nyo, pinasok nyo si Cory, kaya ganyan, di ba? Maraming lumakas ang loob ng maraming mga loyalista para sabihin na tingnan nyo, di ba, mali siya, di ba? Ngayon, marami sa aming mga dating Coryista, hindi naman kami nadala dyan at hanggang ngayon hindi pa rin naman kami nadala. Pero maraming ibang taong nadala. Maraming ibang taong nag-isip, either dating Coryista, naging neutral na sila, parang wala na silang pakialam. Dahil naging neutral ang napakaraming tao na wala nang pakialam sa mga Cory or Marcos, wala na. Aquino, Marcos, wala na masyado. Parang ang nangyari, sino man ang makakapagpaganda ng buhay ng mga Pilipino, yun ang susuportahan namin. Wala na silang pakialam sa sino. So dito sa libingan ng mga bayani issue na ito, maraming tao wala nang pakialam dyan sa mga symbolic issues na yan. Dahil sobrang tagal na at hindi naman nila ginawa ng paraan. Actually, dapat kasi ginawa dati pa ng mga yelo. Nung una pa, imbis na puro symbolic lang ang mga pinaglalaban nila, pinaglaban din sana nila at the same time. Okay? Pinagsabay sana nila ang mga reforma na kinakailangan. Hindi lang sana puro yung mga symbolic nga na no burial for Ferdinand Marcos in the libingan ng mga bayani. I mean, hindi lang yun, kundi, sige, kasama yan, pag-usapan nila yan, pero pag-usapan din nila ang mga reformang kinakailangan para gumanda ang buhay ng mga Pilipino.
Kung nagawa sana nila yon, na sinabay nila yon, gaganda sana ang buhay ng mga Pilipino at walang mangyayaring yung parang magiging dismayado ang mga Pilipino sa yellow legacy. Okay? Yun po ang nangyari. Nasira ang yellow legacy dahil sa kabubuhan na ginagawa nila. Binaboy nila sarili nilang legacy. Itong na si Cory, sarili niyang mga tauhan si FVR, tinatry gawin yung kinakailangan gawin para gumanda ang ekonomiya, para mas gumanda rin ang legacy ni Cory, di ba? Kasi si FVR ang nag-continue dun, di ba? Sinira naman niya, blinaking niya mga reforma. Si Gloria Macapagal-Arroyo, dating DTI undersecretary ni Cory yan dati. Okay, isa siya sa mga tao diyan. Bakit siya blinaking din nung nagkaroon nung sinusulong ni GMA ang mga reformang kinakailangan ng Pilipinas? Yun po ang malaking problema, mga kababayan. Yung laging binablocking ang mga reformang kinakailangan, yung masyadong laging pinag-uusapan yung mga napaka-highfalutin na mga salita at mga konseptong masyadong malayo para sa kabuhayan ng ordinaryong Pilipino. Ang mga burgis lang at mayayaman lang ang nakaka-appreciate dyan sa mga usaping yan. Ang kailangan ng ordinaryong Pilipino trabaho, pagkain, magandang buhay. Basic hierarchy of needs lang naman yan. Ang nangyayari kasi nasa self-actualization phase na yung iba dyan, yung madla nandito sa baba, tapos hindi man lang natin nabibigyan ng pansin yung mga pangangailangan nila. Sila yung nakakarami, di ba? So ngayon nangyari ingay nangyari doon sa libingan ng mga bayani issue. Paano na ngayon? Wala nang gana ang mga tao doon sa issue na yan, na parang gawing palakihin pa yung issue. Para sa maraming tao, wala na kaming pakialam Dapat kasi binibigyan ng pansin ang mga importanteng issue. Okay? Na makaka-apekto sa buhay namin, makakapabuti sa buhay namin. Para sa kanila, iniisip ng maraming tao, yung issue na yan ng Marcos Berrel, kung pinigil yan, gaganda ba buhay namin? Naiisip nga ng mga tao, sige, tapusin na natin yan, get it over with ang naiisip nila. Get it over with, move on ang mga tao, we unite somehow, kasi wala na yung issue na yan, and then now let's work together to fix the country. Of course, some people still can't get over it. I understand, we all understand. I mean, may unli protest kayo na may permiso kayo na mag-protesta lagi. Kung gusto nyo, pero magsasawa rin kayo kasi wala namang katuturan yan Ako, again, hindi naman ako pro, hindi rin ako anti. I really don't care. Para sa akin ang importante, gawin natin ang mga reformang kinakailangan para gumanda ang Pilipinas. Okay? Kung mga millennials dyan, kung naghahanap kayo ng kausa na ipaglalaban, wag na yung mga kausang walang kwenta. Ipaglaban ninyo ang mga reformang kinakailangan ng bansa. Pag-aralan po sana ninyo ang mga reformang kinakailangan para gumanda ang Pilipinas. Hindi yung mga highfalutin ideals na wala namang katuturan para sa ordinaryong Pilipino. Nagiging out of touch kasi ang marami dyan nandyan na kayo sa pinakataas, wala namang connection yan sa anong kinakailangan ng mga ordinaryong tao na nasa baba. Basic needs ang kailangan nila Ang gusto ninyo yung mga self-actualization needs ninyo. Di ba? Diyan tayo nasisira. Bilang lipunan, nasisira tayo dyan. Kasi ang mga elites natin, mga elitista, napaka out of touch. Kung sana, iniintindi na ano yung mga kinakailangan ng ordinaryong tao, gaganda sana ang buhay ng lahat. Hindi lang ang buhay ng mga mayayaman at burgis. Ang buhay ng lahat ng mga Pilipino. Yun ang kinakailangan bigyan ng pansin. Okay? So yun lang po. Yung libingan ng mga bayani issue na yan, bakit dumami ang mga taong medyo sumuporta o at least hindi tumututol dun sa issue na yan? Simple lang. Kasi punong-puno na yung mga tao, nagsawa na ang taong bayan dyan sa issue ng mga walang katuturan, na mga parang may pinag-alaban na so-called sobrang taas na wala namang connection sa kanila. Gusto nila ng pagbabagong makakabuti sa kanilang mga buhay.
Yun sana binibigyan ng pansin ng mga elites. Yun sana. Yung mga intelligentsia ng Pilipinas, yung mga scholars, yung mga matatalino sana, yun sana ang binibigyan ng tuon at pansin. Kung hindi ginagawa yan, wala, nakakalimutan lang yung mga importanteng bagay. Lagi lang tayo nakatutok sa mga symbolic issues. Wala. 30 years ago, we had all the chances to make this permanent. Yung sinasabing bawal si Marcos i-bury sa ano. Kung nag-deliver lang sana si Cory, kung nag-deliver lang sana siya na gumanda ang Pilipinas dahil sa pamamalakad niya at hindi sana siya nag-blocking dun sa mga taong gumagawa ng reforma, kung di na sana ginawa yun, kung di niya sana ginawa yun, hindi sana mawawalan ng gana ang mga tao, hindi sana madidismaya ang mga ordinaryong Pilipino. Okay? Yun lang po yun. So, sana po maintindihan ng mga tao, importante po ang mga reforma. Yun po ang mas importante. Yung mga issues na highfalutin, mamaya na yan, back burner na yan. Okay? You had your chances, guys. 30 years, pero wala namang ginawang tama. So, ayan. So now we have the chance to do what we need to do. All right? So, thank you very much, everyone. Ako po si Orion. Puntahan sana ninyo ang website ko, correctphilippines.org. Thank you very much. Ito ang 3 reforma sa ating saligang batas na kinakailangan gawin upang gumanda ang Pilipinas. Bisitahin ang correctphilippines.org. Naging neutral na sila, parang wala na silang pakialam. Dahil dyan, dahil naging neutral ang napakaraming tao na wala nang pakialam sa mga Cory or Marcos, wala na. Aquino, Marcos, wala na masyado. Parang ang nangyari, sino man ang makakapagpaganda ng buhay ng mga Pilipino, yun ang susuportahan namin. Wala na silang pakialam sa sino. So dito sa libingan ng mga bayani issue na ito, maraming tao wala nang pakialam dyan sa mga symbolic issues na yan. Dahil sobrang tagal na at hindi naman nila ginawa ng paraan. Actually, dapat kasi ginawa dati pa ng mga yelo. Eh, nung una pa, imbis na puro symbolic lang ang mga pinaglalaban nila, pinaglaban din sana nila at the same time. Okay? Pinagsabay sana nila ang mga reforma na kinakailangan. Hindi lang sana puro yung mga symbolic nga na no burial for Ferdinand Marcos in the libingan ng mga bayani. I mean, hindi lang yun, kundi sige, kasama yan, pag-usapan nila yan, pero pag-usapan din nila ang mga reformang kinakailangan para gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Kung nagawa sana nila yun, na sinabay nila yun, gaganda sana ang buhay ng mga Pilipino at walang mangyayaring yung parang magiging dismayado ang mga Pilipino sa yellow legacy. Okay? Yun po ang nangyari. Nasira ang yellow legacy dahil sa kabubuhan na ginagawa nila. Binaboy nila ang sarili nilang legacy. Itong na si Cory, sarili niyang mga tauhan si FVR. Tinatry gawin yung kinakailangan gawin para gumanda ang ekonomiya, para mas gumanda rin ang legacy ni Cory, 'di ba? Kasi si FVR ang nag-continue doon, 'di ba? Sinira naman niya, blinaking niya mga reforma. Si Gloria Macapagal-Arroyo, dating DTI undersecretary ni Cory yan dati. Okay, isa siya sa mga tao diyan. Bakit siya blinaking din nung nagkaroon nung sinusulong ni GMA ang mga reformang kinakailangan ng Pilipinas? Yun po ang malaking problema, mga kababayan. Yung laging binablocking ang mga reforma kinakailangan, yung masyadong laging pinag-uusapan yung mga napaka-highfalutin na mga salita at mga konseptong masyadong malayo para sa kabuhayan ng ordinaryong Pilipino. Ang mga burgis lang at mayayaman lang ang nakaka-appreciate dyan sa mga usaping yan. Ang kailangan ng ordinaryong Pilipino trabaho, pagkain, magandang buhay. Basic hierarchy of needs lang naman yan. Ang nangyayari kasi nasa self-actualization phase na yung iba dyan, yung madla nandito sa baba, tapos hindi man lang natin na nabibigyan ng pansin yung mga pangangailangan nila. Sila yung nakakarami, di ba? So ngayon nangyari ingay nangyari dun sa libingan ng mga bayani issue,
paano na ngayon? Walang nanggana ang mga tao doon sa issue na yan, na parang gawing palakihin pa yung issue. Para sa maraming tao, wala na kaming pakialam eh. Dapat kasi binibigyan ng pansin ang mga importanteng issue. Okay? Na makaka-apekto sa buhay namin, makakapabuti sa buhay namin. Para sa kanila, iniisip ng maraming tao, yung issue na yan ng Marcos Burial, kung pinigil yan, gaganda ba buhay namin? Naiisip nga ng mga tao, sige, tapusin na natin yan, get it over with ang naiisip nila. Get it over with, move on ang mga tao, we unite somehow, kasi wala na yung issue na yan, and then now let's work together to fix the country. Of course, some people still can't get over it. I understand, we all understand. I mean, may unli protest kayo na, may permiso kayo na mag-protesta lagi. Kung gusto nyo, pero magsasawa rin kayo kasi wala namang katuturan yan eh. Ako, again, hindi naman ako pro, hindi rin ako anti. I really don't care. Para sa akin ang importante, gawin natin ang mga reformang kinakailangan para gumanda ang Pilipinas. Okay? Kung mga millennials dyan, kung naghahanap kayo ng kausa na ipaglalaban, huwag na yung mga kausang walang kwenta. Ipaglaban ninyo ang mga reformang kinakailangan ng bansa. Pag-aralan po sana ninyo ang mga reformang kinakailangan para gumanda ang Pilipinas. Hindi yung mga highfalutin ideals na wala namang katuturan para sa ordinaryong Pilipino. Nagiging out of touch kasi ang marami dyan eh. Nandyan na kayo sa pinakataas, wala namang connection yan sa anong kinakailangan ng mga ordinaryong tao na nasa baba. Basic needs ang kailangan nila eh. Ang gusto ninyo yung mga self-actualization needs ninyo. Di ba? Yan, dyan tayo nasisira. Bilang lipunan, nasisira tayo dyan. Kasi ang mga elites natin, mga elitista, napaka out of touch. Kung sana, iniintindi na ano yung mga kinakailangan ng ordinaryong tao, ang gaganda sana ang buhay ng lahat. Hindi lang ang buhay ng mga mayayaman at burgis. Ang buhay ng lahat ng mga Pilipino. Yun ang kinakailangan bigyan ng pansin. Okay? So yun lang po. Yung libingan ng mga bayani issue na yan, bakit dumami ang mga taong medyo sumuporta o at least hindi tumututol dun sa issue na yan? Simple lang. Kasi punong-puno na yung mga tao, nagsawa na ang taong bayan dyan sa issue ng mga walang katuturan, na mga parang may pinag-alaban ng mga bayani. Hindi rin ako anti. Ako ay yung tatawagin natin neutral. Wala akong pakialam. I don't care. Bakit? Ano bang nangyari? Nangyari sa akin kasi, dati, napaka-anti-Marcos ko at saka napaka-anti-Marcos libingan ng mga bayani ako. Pero nagkaroon na mas maraming importanteng concerns. Importanteng concerns na may practical na implikasyon sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Okay? So, ang nangyari kasi dito, mga kababayan, may mga reformang matagal nang kailangan isulong. Mga reformang kinakailangan gawin para gumanda ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Okay? Para maging mas episyente, mas maayos ang paggalaw ng ating gobyerno at para gumanda rin ang ating ekonomiya at dumami ang mga trabaho ng mga Pilipino. Ngunit hindi nangyari ang mga reformang ito. Ito'y blinaking ng mga dilaw. Anong nangyari? Dati akong kuryista. Okay? Dati akong kuryista, napaka-yellow ko, meron ako mga pins, yung mga laban pins, mga ganyan. At ang nangyari po, na-disappoint ang maraming mga Pilipino. Katulad ko, sa mga hindi nagawa ni Cory Aquino. At marami sa amin ay nagbigay ng parang pagbigyan na lang natin. Sige, pagbigyan natin kasi hindi siya qualified talaga, transitional lang siya, ganon. So parang sige na nga, okay, accept na lang natin. Hindi siya perfect, hindi transitional figure lang siya, di ba? Ganon ang naisip ng maraming tao. Pero nung nangyari na ang kanyang anointed successor, siya mismo ang nagbasbas na gawin si FVR ang kanyang kumbaga magiging anointed successor niya. Ano ang nangyari? Hindi niya tinulungan kasi nung naghahanap ng gustong isulong ni FVR ang maraming mga reforma, blinaking ni Cory.
Okay? Marami siyang blinake. Especially yung mga constitutional reforms. Yung mga pagbabago sa saligang batas na kinakailangan dati pa nangyari na hindi nangyari dahil blinaking ni Cory. Kasi nung pinag-uusapan na ni FVR ang mga reformang ito, pumunta ng luneta itong si Cory at nagprotesta at sinabing hindi dapat galawin ang saligang batas na isinagawa sa pangalan ko, bla bla bla. Marami mga ganon. Okay, maraming nauto kasi wala pang social media dati, hindi pa namang ganong mapalagana pang ang internet, 'di ba? Hindi masyadong maraming taong may access, 'di ba? Puro lang biased news information nang nakukuha. Okay, kumusta po kayo mga kababayan? Ako po si Orion. Nandito po ako sa Tokyo, Japan ngayon. Ang nasa likod ko ay ang Shinagawa Station. Anyways, so mga kababayan, pag-usapan po natin yung nangyaring paglilibing sa dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Okay? So ano nga ba talaga ang nangyari? Alright, so unang-una, magbibigay ako ng konting disclaimer, magbibigay ako ng konting kumbaga, para malaman niyo lahat ang buong konteksto, ay ako ay masasabi natin for a very very long time, ako ay isang yelo. Ako dati talagang yelo na yelo. Purista ako, talagang laban, ganyan. Ganyan ako dati, nagsusuta ng yelo, Ninoy, hindi ka nag-iisa, mga ganyan-ganyan. Meron akong mga laban pin dati nung grade school ako. For the longest time, yan, purista ako. Okay? Pero, tsaka talagang napaka-anti-Marcos ko dati. Hanggang ngayon, meron pa rin akong, kumbaga parang anti-Marcos ako in the sense na talagang hindi pa rin ako makapagboto ng kahit isang Marcos. At all, si Bongbong, hindi ko talaga binoto yon. As in, iniwasan ko siyang botohin. Kasi ang binoto ko, si Cayetano. Okay? So, nandiyan pa rin, may remnants pa rin ng yung so-called yellow versus Marcoses thing na nasa akin. Pero masasabi ko po na doon sa yung sino bang yellow, hindi. Obviously ngayon hindi na talaga ako yellow. Okay? At medyo na-OA-han ako doon sa maraming mga nagpoprotesta laban sa sa paglibing Pero sasabihin ko, may karapatan silang magprotesta. Ang Pangulong Duterte naman ay nagsabi na okay lang na magprotesta sila. At may unli protesta sila, na may permiso silang mag-unli protest. Kasi nga, naiintindihan naman ng Presidente na karapatan nilang magalit. O sige, may problema kayo, pero sige, gawin nyo. Huwag lang kayo manggugulo na masisirang traffic, etc. etc. Intindihan naman namin yan. Ang akin lang, sana maintindihan ng mga tao bakit nga ba nangyari ito, bakit nga ba umiba ang sitwasyon. Kasi dati anti-Marcos burial at libingan ng mga bayani ako, very much so, and most people were also like that. What happened? Ako, I will say, hindi ako pro Marcos burial at libing. So syempre marami nadala. May nangyari si ERAP, di nanalo si ERAP. May marami siyang mga advisor na nagsabi, kinakailangan, ERAP, sir, nanalo po kayo, may chance po kayong gumawa ng mga pagbabago, ayusin natin ang ekonomiya ng Pilipinas para dumami ang mga trabaho. Inisip ni ERAP po nga makakabuti ito. So nagsulong siya ng Concord, Constitutional Correction for Development. Ang plano dyan ay tanggalin ang mga restrictions sa saligang batas para dumami mga trabaho. Anong nangyari? Hinanapan ng butas si ERAP. Nagkaroon ng plunder charges dahil nga sa huweteng, ganyan-ganyan, natanggal siya. Kasi nga, ang tingin ko, nagsimula yung problema nung gusto niyang isulong ang mga reforma. Yun po ang nangyari. Okay? Smoke screen lang siguro yung mga plunder na yan, yung mga huweteng na yan. Okay? Ang tingin ko dyan, dahil nag-isip siya na baguhin ang mga mali, ayusin ang mga mali sa saligang batas para dumami ang mga trabaho, para dumami ang mga investor, dumami ang mga kumpanya, ang mga oligarch na ayaw ng kompetisyon,
umangal at naghanap ng magagawa para tanggalin siya. Ayan ang nangyari, mga kababayan. Ngayon, nung napasok ngayon si Gloria Macapagal Arroyo, na masasabi natin actually magaling na ekonomista at siya ang naging rason kung bakit gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas na hindi naman masyadong report ng media nung panahon niya. Tapos nung panahon na ni Noynoy, wala namang ginawa si Noynoy, kay Noynoy binigay yung mga credit. Sa totoo lang, si Gloria Macapagal Arroyo nag-ayos ng mga budgetary policies at saka marami mga economic reforms siyang ginawa. Pero meron siyang mga talagang importanteng reformang gustong gawin na hindi na naman naisulong dahil nga na-blocking na naman siya ni Cory. Dahil sa mga masyadong marami mga blocking na yan, marami mga taong katulad ko na dating Coryista na nawalan ng gana sa pagiging dilaw. Yun po ang nangyari, mga kababayan. Dahil nawalan ng bilib ang maraming mga dating dilaw, nawalan ng gana, syempre, mangyayari dyan, kung may alternatibo, lalakas yan. At lumakas ang loob ng maraming mga dating loyalist ni Marcos na sabihin, tingnan nyo, yan kasi si Cory, tingnan nyo, pinasok nyo si Cory, kaya ganyan, di ba? Maraming lumakas ang loob ng maraming mga loyalista para sabihin na tingnan nyo, di ba, mali siya, di ba? Ngayon, marami sa aming mga dating Coryista, hindi naman kami nadala dyan at hanggang ngayon hindi pa rin naman kami nadala. Pero maraming ibang taong nadala. Maraming ibang taong nag-isip either dating Coryista